105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:34 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Miyerkules. Araw na po ng Wednesday, ika-11 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At makiki-update tayo sa Cotabato City Police Office sa mga kaganapan for the past 48 hours. May mga insidente ng pamamaril. Meron din pong mga inilunsad na mga operasyon ang RACU na may kaugnay dito sa mga fake IDs. At meron din pong isang suspect ang naaresto dahil naman sa pagbaril sa isang pulis. Nasa linya si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang tagapagsalita ng CCPO. Ma'am Rochelle, good morning po. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, Sir Jazz. Good morning po sa inyo, Sir Jazz, and sa mga tagapakinig o nanonood po ng Bandera, Sir. Opo, may mga ilang topics po tayo na i-discuss for today. Unahin po natin yung nangyaring pamamaril sa may Rosary Heights, Barangay Rosary Heights 10. Ma'am, kailan po ito nangyari? Anong oras? At sino ho yung biktima? Yes, Sir Jazz. Kahapon po o ng gabi, no? Mayroon po tayong shooting incident na nangyari po ito mga bandang 8:45 ng gabi po. Kagabi, June 10, 2025, kung saan po yung pangyayari po ay nangyari sa Pansakala Street, MBRH po, Cotabato City. Okay. So, MBRH, Mother Barangay Rosary Heights, pa ito nangyari, ma'am? Yes, Sir Jasper. Sino ho yung biktima, ma'am? Identify po yung biktima ng ating investigation team na nagngangalang Norsana Lipoles Ali po. Ito po yung isang babae, may asawa, 59 years old na po to, Sir Jazz, self-employed and residente po sa nasabing lugar sa Pansakala Street po, Mother Barangay Rosary Heights po. Saan po siya nagtatrabaho, ma'am? Ayon po sa report ng ating investigation na mahawak ng kaso, self-employed po siya, Sir Jazz. So self-employed itong biktima, then doon po siya binaril sa may Mother Barangay Rosary Heights, hindi po sa RH10. So paano ho nangyari yung pamamaril sa kanya? Yes, Sir Jazz. May natanggap po kasi yung police station 2 ng tawag, no, sa isang concerned citizen
wherein agad-agad nirespondehan po ito sa pamumuno ni Police Major Ferrer, kasama po yung ibang security sector, no? So upon responded po doon, it turned out na positive nga talaga, no? Itong biktima po, during the investigation, na-reveal po na habang yung ating biktima ay nasa loob ng kanyang residente na sa nasabing lugar sa Pansacala Street, no? May kumatok po sa kanilang pintuan, ano? And then, nung siya po ay bumukas ng pintuan, yung suspect po agad-agad na pinaputukan yung victim na tinamaan po sa kanyang ulo at yun po ang nag-cause ng agad-agaran pagkamatay po ng biktima. Ano naman ang atraso nito, ma'am? Anong posibleng dahilan kung bakit siya binaril? Yung ano po, Sir Jazz, initial investigation, ang nakikitang motibo, no, maari pong misappropriation po ng pera o yung maling paggamit ng pera, no, yun po yung unang tinitingnan na natin na anggulo, at the same time personal grudge po. So nagdi-deeper investigation pa rin po yung mga investigador ng Papatupo. Pero how true na bukod sa pagiging self-employed, ito po ay isang information officer at barangay and local government unit nagtatrabaho, ma'am? Gaano katotoo ito? Sir Jack, tinitingnan pa rin po. Nangangala pa rin po kasi ng dagdag na information, no? Before magbibigay ng official report yung ating investigator. But as of this point po, sa kanilang naibigay na information sa atin is self-employed po yung biktima. Pero ang lakas naman ng loob ng suspect at talagang kumatok pa doon sa kanilang bahay at pumasok, ma'am. Yes, sir. Baka po alam na alam talaga ng suspect na nasa bahay siya o sa vicinity, yung sa bahay ng kanya, sa bahay ng biktima. Walang nakakita kung anong itsura ng taong bumaril sa kanya? Yan pa po ang tititingnan ng ating mga investigator po. Kasi isa po yun sa struggle ng ating investigator, yung mga lalantad na witness wherein may credible witness tayo na maaaring makapagsabi po talaga sa full detail. Okay, so maliban dito sa pamamaril na ito, makiki-update na rin kami hinggil dito sa pagkaka-aresto sa suspect sa pagpaslang sa isang police senior master sergeant kay Bungkawil na aresto ho ng Cotabato City Police Office, ma'am. Kamusta na po ito? As of now, sir, nasa kustodiya po ng EPJ yung suspect, no? Yes po, nahuli po siya noong isang araw po, noong June 9, no? Lunes. Hapon po yan. Yes po, sir, Junes po, alas 3 po ng hapon. Wherein nahuli po siya, dyan po mismo sa malapit sa Queen of Peace Church po sa Almonte Street, Cotabato City po. Wherein yung pag-serve ng warrant sa kanya, no, ay pinangunahan po ng AKJ, ng Cotabato Satellite, in coordination with Police Station 1 and Police Station 2 at CMFC at iba't ibang unit ng ating security sector, Sir Jazz. Sino ho po itong binaril niya? At ilang buwan din ito nagtago, ma'am? Actually, Sir Jazz, allegedly, may kaso po kasi ito po ay mayroon siyang warrant of arrest sa case po nung ating kasamahang police na binaril dyan sa City Mall, no? Or in my case siya dito sa atin ng murder with criminal case number po na 2025 15991 po. So which is ito ay non-bailable, no? So ito po siya isa sa mga principal suspect of the killing of our former kasama po, si Bungkawil po. Okay. Anong pangalan nitong suspect, ma'am? Itong akusado? Yung akusado po natin, Sir Jazz, ay si Mr. Abdul Patak Patakan po. No? Ang alias niya po, Patak. Ito po ay 33 years old. And may asawa na din po, ex-member po to ng PNP na dati pong na-assign sa Basilan Provincial Police Office at nakatira po ito sa Parang Magitan. Okay. Ano kaya posibleng dahilan kung bakit daw niya binaril, ma'am? In about po sa full motive related po sa pagpatay, no, ito po ay aalamin pa rin natin. So, kung ano talaga yung kanyang reason or ano po yung matinding dahilan bakit ginawa yun sa ating kasamahang polis.
So, ibig sabihin nangyari yung krimen December pa, 2024. Opo, yes sir. So, ibig sabihin na aresto siya ng June, mga 6 na buwan din siya nagtago sa mga otoridad. Yes sir, just ganun po talaga, no? So, kailangan din po talaga yung tulong-tulong, lalo na sa intelligence community po ng mga security sector para masubaybayan o malaman yung whereabout po ng mga akusado tulad nitong mga case ng murder po. Oo. So ngayon, nasa kamay na siya, napasa kamay na ito ng Cotabato City Police Office at nakatakdang iharap sa korte, nag-issue sa kanya ng arrest warrant upang masimula na yung paglilitis ng kanyang kaso, ma'am. Sir, just nasa po siya, kustodiya ng AKJ po. And since na-serve po ito, tatlo po kasi ang na-serve sa kanya na warrant of arrest. Yung una nga po, yung murder, no, na nasabi ko bago lang, yung which is non-bailable po yon. Another po, mayroon po rin siyang kakaharaping anti-kidnapping law, no, violation ng anti-kidnapping, wherein non-bailable din po ito, where nakahain po ito sa Coronadal City. Then may isa pa po na anti-kidnapping din, no, sa Pagadian naman po ito. But sa dalawang anti-kidnapping na to, ang isa doon po is non-bailable. Okay. So, bumabuti na at wala naman pong resistance nung siya ay arestuhin ng mga otoridad. Opo, hindi naman po nag-resist yung ating naserba ng warrant of arrest. Ina-price naman din yun po sa kanya, Sir Josh, yung kanyang karapatan bilang alleged suspect sa mga cases na hawak against sa kanya. At the same time, na-notify rin po siya na during sa pag-arrest niya, naka-video recorded po yun. Isa rin po sa requirements yun upon delivery sa court kung saan humahawak ng kaso niya po. Okay. So maliban nito sa naitalang pamamaril dyan sa may Mother Barangay Rosera Heights, itong pagkaka-aresto sa isang suspect sa pamamaril nung araw ng Lunes, at meron din pong efforts ang ating Cotabato City Police Office kasama ang RACU, itong Anti-Cybercrime Unit, regarding naman po sa mga fake gumagawa ng mga peke ng mga government IDs, ma'am. Saan po ito? Yes sir, just meron po tayong na-report o naitala din na entrapment operation, no? Sa pamumuno po ng Regional Anti-Cybercrime Unit natin. Nakabase po dito sa Cotabato City, no? Sa kaalaman ng lahat, meron po tayong satellite office ng RACO dito na nandyan po sa CCPO sa headquarters. So noong June 9, no, mga bandang 4:40 PM, no, isinagawa po yung entrapment operation sa allegedly sa isang suspect na kung saan dati na pong naisubaybayan ito or namataan na rin ng ating RACO na nagbebenta po siya ng mga peking falsified government ID po. At kadalasan po ang ginawa niya po, ito ay dinadaan into online seller po siya, no? So, ibig sabihin na doon niya ginagawa sa cyberspace yung pagbebenta o ng itong mga falsified government identification card po, Sir Just. Oo, saan po ito nahuli? Anong barangay? At pwede bang pangalanan yung suspect? At ano-anong mga barangay IDs o ano-anong mga identification cards yung kanya ginagawa, ma'am? Actually, Sir Just, yung suspect po natin, no, yung allegedly suspect po na nasa kamay ngayon ng RACO, nagangalan pong Nestor Nandin, no? 28 years old po ito, may asawa po to, businessman din to, at may nakatira po ito dito sa Cotabato City, no? And itong ating suspect po, no, may during the operation, may nakuha rin po sa kanyang mga ID, no? And isa doon po, mayroon pong ID sa kanya na nakapangalan sa pangalan niya, mayroon din pong nakuha ding national ID, no? So, pero po, ito po dinaan pa rin po nila sa identification of or verification of the document if it is falsified. But the thing is, pumasok po siya sa isang usapan na magpo-provide siya ng falsified government ID. That's why po niya yung entrapment operation ng RACO sa kanya. Magkano naman ang halaga nitong mga peking IDs na kanya binebenta online? Hindi pa po naisabi ng pero
isa sa naging ebidensya po is yung 100 peso bill po. Mhm. Pa po yun sa ginamit din ng ating entrapment operation po, sir. Okay, isa sa mga IDs na minamanufacture niya ay itong national ID. Oo. Ito po ang tinitingnan ngayon, Sir Jan. No? Oo, Kasi isa rin ang kuha yun sa kanyang custody. Okay, so anong babala sa ating mga kababayan para hindi mabiktima nitong mga ito na gumagawa ng mga peking ID, ma'am? Dahil meron din bang pananagutan kung sino man ang bumibili ng mga peking ID, ma'am? Yes, Sir Jazz. Unang-una po, Sir Jazz, salamat po sa pagbigay ng pagkakataon. Gusto lang namin i-inform yung ating mga kababayan dyan. No, lalong-lalo na sa mga gumagawang ganito, yung pagbebenta ng peking mga government IDs. No? Isa po ito yung seryosong opensa po sa inyo. No? Isipin po natin na malaki po ang legal risk nito. Hindi lang po sa part ng nagbebenta, as well po yung gumagamit o nagpa-patronage po nitong mga peking ID. Kung yung nagbebenta ng mga peking ID or government IDs ay may legal na pananagutan sa gobyerno, tayo rin po o sino man po dyan ang gumagamit ng mga peking ID ay mayroon din pong legal na pananagutan. Ito po yung isang paraan po na minsan nagkakaroon po ng fraud o kalokohan, no? Lalo-lalo na sa mga at saka security threat po yan, lalo na sa mga tao kung gumagawa kayo ng fraud na mga IDs po. Isipin po natin sa ating mga publiko na ang kapulisan po ay hindi lang po nakatanaw through by land, no? Itong sabihin lang natin na nasa daanan lang ang mga pulis, pero po sa ngayon po, actively po yung ating Regional Anti-Cyber Unit na nagpapatrolya rin po, Sir Jazz, sa cyberspace. Akala po natin na walang pong nagpapatrolya at akala nyo po ay malaya po kayo sa sariling tahanan ninyo or gamit ang inyong computer or inyong cellphone para po manloko or man-scam po ng kababayan natin. Hindi nyo po alam, baka isa na po kayo sa minamanmanan ng ating kapulisan na nasa cyberspace po, Okay. Sir Jazz. So itong tao na ito, itong nahuling suspect, mga ilang buwan na tinitiktikan, sinusubaybayan yung kanyang kilos, ma'am? Yung kanyang mga activities? Actually, Sir Jazz, yung sumagawa nitong entrapment, matagal na rin po ito talaga tinitingnan. No? As of the days or month, nasa ano pa rin po yun, sa RACO po yung related po. So, usually, matagal na po itong minamanmanan kasi hindi po talaga gumagawa ang kapulisan ng entrapment kung hindi siya nasubukan na siya ba talaga ay gumagawa o hindi. Kasi po maingat din po ang inyong kapulisan sa paggawa or pag-operate ng mga ganitong klaseng entrapment operation. Okay, ma'am, yan lang po. At wala na po kaming katanungan pa. At maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon sa umagang ito. At more power sa Cotabato City Police Office. Yes, Sir Jazz. More power dito sa iyo and sa Badyan. Yan po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Dito ho sa tatlong paksa na ating binuksan sa umagang ito. Itong pamamaril sa isang self-employed dyan sa may Mother Barangay Rosary Heights sa Cotabato City. Itong pagkaka-aresto sa isang suspect na may kasong murder. Diyan naman, yung araw ng Lunes po ito na aresto. At itong operasyon ng CCPO sa isang individual na nagmamanufacture ng mga peke, ng mga government IDs na aresto rin sa Cotabato City. At dumako naman tayo sa Maguindanao del Sur. Ito nakakalungkot, sunod-sunod ng mga insidente ng pamamaril na itala sa Maguindanao del Sur. Una, itong district supervisor ng binaril dyan sa may barangay Sapakan, Radjaboyan, Maguindanao del Sur. Maliban dito sa binaril na ito, meron ding isang pamamaril sa bayan ng Buluan at meron din isa pang insidente ng pamamaril dyan naman sa may barangay Daladagan. Ano naman ito nangyayari, Rick? Sunod-sunod naman itong mga insidente ng pamamaril na naitala sa Maguindanao del Sur. At pinakamatindi dito, itong pagkakabaril sugatan sa district supervisor ng Sapakan Elementary School sa Radjaboyan, kung saan binaril ito kahapon June 10, araw ng Martes. Kinilala yung biktima na si Alamansa Ambiton, nagtatrabaho bilang district DepEd district supervisor sa Sapakan Elementary School. Ito po ay kumakain lamang. Diyan sa lugar ng ito ay lapitan ng hindi pa nakikilalang suspect at binaril.
At maliban po sa kanya, isang lalaki rin ang binaril dyan naman sa may poblasyon Buluan sa Maguindanao del Sur. Kahapon din ito, araw ng Martes. Kung saan ang biktima ay isang nagangalang Tats na sinasabing isang mangingisda na residente ng Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Kung saan ito ay binawian ng buhay at sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga investigasyon. Nakapanayam ng Bandera News ang tagapagsalita ng Maguindanao Police Provincial Office Police Major Gisep Tamayo upang ibahagi sa atin itong mga kaganapan na ito. Narito ang kanyang pahayag. Ayun nga po, kahapon po, June 10, bandang 10:35 ng umaga po, habang nagpapatrolya po yung ating kapulisan, ay may tumawag po na isang concerned citizen na meron nga po naganap na pamamaril sa harap ng Sapakan Elementary School, Barangay Sapakan, doon po sa nasabing bayan ng Radya Buhayan, na kung saan ang ating pong biktima na si alias Alamansa, lalaki, at may asawa, at isang DepEd supervisor ay habang kumakain doon po sa isang kainan sa may harapan ng eskwelahan, ay nilapitan ng hindi pa kilalang suspect at hindi pa mabilang na suspect at pinaputukan po ito habang kumakain at tinamaan po ito sa kanyang likod at ang kanyang hita. Samantalang 5 basyo naman po ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril ang nakuha doon sa crime scene, samantalang naisugod naman po sa pagamutan yung ating kawawang biktima at patuloy po na ginagamot ang latest po kahapon na punta ng ating kapulisan ng Radya Buhayan doon sa ating biktima is conscious naman po siya at hindi lang po muna pinakuhanan ng treatment or interview doon sa ating mga kapulisan sapagkat hinayaan muna na makapagpagaling yung ating biktima. Ano kaya posibleng dahilan, sir, kung bakit siya binaril? Sa ngayon, isa po yan sa tinitingnan ng ating mga investigator sa baba kung ano yung naging dahilan kung bakit ito ginawa sa kanya at kung sino yung gumawa nito at yung motibo bakit ito ginawa sa kanya. O, ibig sabihin, sir, siya lang mag-isa nung kumakain siya, nung siya ay binaril, sir, o may mga kasama pa siyang iba? Yun po yung isa sa inaalam ng ating kapulisan at kasi po yun ay kainan, no? At alam natin na harapan nyo ng eskwelahan at posible na may mga taong nakakita or nakasaksi doon sa nangyaring insidente. So, ibig sabihin, sir, dahil buhay siya, posibleng nakita rin niya yung itsura ng taong bumaril sa kanya? Isa po yan sa wino-workout ng ating kapulisan na makuhanan siya ng statement. Kaya nga po, agaran kahapon ay pinuntahan siya doon sa ospital. Subalit, nag-advise po yung doktor na hayaan muna na wag mo nang kausapin at bigyan muna ng puwang yung pagpapagaling ng ating kawawang biktima. Po, maliban dito sa Radya Buhayan, may isang pamamaril din, sir, sa bayan ng Buluan. Sino naman ito, sir? Yes po, kahapon din po ito, naman po, bandang 9:25 po ng umaga habang nagpapatrolya po yung ating kapulisan doon po sa sabing bayan na may tumawag po no na meron daw pong pamamaril doon sa National Highway at upon verification yun pong biktima na si alias Tats ay nadala na po ng kanyang mga mahal sa buhay doon sa kanilang tahanan para bigyan ng libing. Dahil ito pong ating kawawang biktima na si alias Tats ay habang sakay ng multicab kasama ang kanyang pamilya papunta sana doon sa isang kasalan ng kanilang mga kamag-anak ay dinikitan ng hindi pa kilalang suspect at pinaputukan yung kanilang direksyon habang siya ay nagmamaneho at ito po ay binawian ng buhay at samantalang 4 na basyo naman po ng ebidensya ng empty shell ang nakuha doon sa crime scene. Bakit kaya siya binaril, sir? Ano posibleng dahilan din po? Sa ngayon po, isa pa po yan din sa tinitigan ng ating kapulisan at patuloy pong gumugulo yung investigasyon. Samantalang binigyan daan po muna ang ating investigation, yung hiniling ng ating pamilya na bigyan muna ng daan ng kanilang pagdadala mga ati doon sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Opo. So, ibig sabihin, sir, may survivor, may kasama siyang survivor na posibleng makakatulong sa inyong investigation. Yes po, isa po yan sa wino-workout ng ating kapulisan kasi po kasama po niya yung kanyang mga mahal sa buhay doon sa sasakyan. Fortunately po, wala pong ibang nasaktan o nasugatan doon sa pangyayari habang sila po ay papunta at binaril nung papunta sila doon sa isang handaan o kasalan ng kanilang mga kamag-anak. Opo. Itong biktima, sir, ano bang katungkulan nito? Public official ba ito? Hindi po, ang trabaho niya po base po sa report ng ating radya ng Buluan MPS ay isa pong farmer. Okay, isang mangingisda.
Okay, maliban po dito sir, kamusta naman ang sitwasyon dyan sa bayan ng Sharif Agwak? Dahil may mga reportedly, may mga naririnig na mga putok ng baril kamakailan at ikinatakot ng mga residente sir. Kamusta po? Since po nung gabi na yon na nagkaroon po ng sunod-sunod na putukan doon po sa may Sitio Baco, Poblasyon 2, ay maagad naman po ito na pacify ng ating kapulisan at kasunduloan dahil na rin po sa mabilis na presensya at hindi naman po ito ay nag-escalate doon po sa National Highway at napigilan po yung paglabas ng kaguluhan doon sa mataong lugar kung kaya't nung gabi na rin na po yun ay naging passable naman po agad yung nasabing National Highway at since then po nung gabi ay natigil din po yung putukan at ina-assess na lang po yung damage kung meron man at fortunately wala naman pong reported na nasaktan o nasugatan doon sa nasabing mga putukan noong araw na yon. Apo. Sir, thank you very much sa iyong mga information at more power sa Maguindanao PNP. Yan po si Police Major Giuseppe Tamayo, tagapagsalita ng Maguindanao del Sur PPO. Dito ho sa mga insidente ng pamamaril. Nakakalungkot naman ito, sunod-sunod itong mga insidente ng karahasan sa Maguindanao del Sur. Wala, hindi nagpapigil, Rick. Hanggang kahapon, meron din kagabi. No, may mga reported din na mga putukan pa. Iba't ibang mga areas. Pero ang matindi rito itong pagkakabaril sugatan sa isang district supervisor dyan sa may barangay Sapakan, Radya Boyan, Maguindanao del Sur. Itong pamamaril dyan sa Buluan. At itong mga inaitalang mga kaguluhan dyan sa bayan ng Sharif Agwak. Ganap na pong alas 9 ng umaga. So yung Brigada Eskwela, nagsimula na pala sa mga eskwelahan. Kailan bang pasokan, Rick, sa public school? Malapit na ba? June 16. Next week na pala. Malapit na. Kaya nga pala may Brigada Eskwela upang paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante natin. Yan June 16, public school yan. Pero sa private, to be announced. No? Depende yan sa school administrator, school administration kung kailan yung kanilang mga pasukan. So sa kanan pa natin mga reporters, cameraman at technical side, Vicky Madamba, ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. At nag-iwan sa inyo na ang magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.